Pakita ko sa inyo itong garden rose na napakaganda. Ito yung tinatawag na Gros Venor sa amin. Pagdating naman sa kanyang original na variety, ito ay what is this bro? Leonora. So napakagandang bulaklak. Yung Gros Venor is nasa pangalan niya ng aming system. So pinangalanan namin yan ng Gros Venor. Pero ang totoong pangalan nito ay Leonora variety. Napakaganda. Ito po yung garden rose. Para siyang peony. Yan. Para siyang peony ang kanyang thickness ng kanyang petals. Kaso nga lang, ito ay may pagka-sensitive. Pero sa ganda ng rose, bihira mo lang ito makikita, especially sa Pilipinas. Makikita mo ito sa mga mamahalin na mga flower shop. Kasi ito, kailangan ito talaga malamig at maalaga ito kasi ito nga ay sensitive. Ang ating gagawin ngayon, ito ay 48 piraso. So, ito ay 4 na bunch. Ang bunch kasi niya ay meron siyang 12 pieces. So, ang isang order dito is 4 bunch. So, 48. Ang gagawin naman natin, kadalasan ng nagiging order dito is base lang. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng order na wrapping. Mas maganda kasi ito sa base kasi kakainom ng tubig at mas lalo siyang bumubuka at gumaganda. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung kanyang pangalan. Leonora Rose, David Austin. Yan po yung kanyang pwede nyo i-search. Yan. Talagang meron siyang label. This one, Shuri. What is the variety name, this one? I don't know. This one is cold water, no? So, ayan, tuloy natin ang ating kwentuhan. Kung ikaw ay nagbabalak, maging isang florist, nako po, napakagandang trabaho. Panginoon Diyos, sabi ko sa inyo. Hindi lahat ng nagiging florist ay magaling mag-English, tapos sa pag-aaral. Ang iba ay mga katulad ko, hindi naman ako tapos sa pag-aaral, pero sinasabi ko sa inyo, maganda ang bigayan dito. Experience lang mga kaibigan. Yan o. Kailangan tali natin sa ibaba. Kailangan pantayan o. Wow. Ito ang itsura niyan. Ngayon, meron kaming ginawang tinatawag na triangle wrapping. Ito po yung one sheet ng wrapping, ginawang triangle sa dulo. Kaya siya tinatawag na triangle wrapping. Ngayon, hindi bukas ngayon. Ganyan lang. Tamang haba lang, katamtaman, para hindi siya malunod. Tapos, sukatin lang natin dito. Ganyan lang. Napakasimple. Ang nagagamit natin is 4 na pirasong wrapping. Lock natin dito para magkaroon siya ng lock. Ayan. Napakabilis lang ito na gawin. Kung ikaw ay mayroon kang magbili ng rose. Kasi talaga, ang rose is mura lang talaga yan. Doon lang yan nagmamahal pag mayroon ng wrapping. At siyempre, hinawakan na yan ng florist. Siyempre, mayroon ng mga labor charge, kung ano-ano pang mga charges na ina-apply. Pero kung ikaw ay bibili ng rose, katulad ng mga normal na rose, mura lang yan. Lalo daw sa mga wholesale. Ganyan lang, oh. Tapos, kung marunong ka mag-wrapping, malaki ang matitipid mo. Kasi nga, ang bawat isang rose ay tumutubo yan ng halos times 5 ang tubo niya, katulad dito. Ang isang rosas ay nabibili lang dito ng 2.5 Qatar Real kung local shipment. Pero kung doon sa labas, kung wholesaler, nasa 0.90 lang yan. Minsan nga, sa una is 50 dirham lang yan ang isa. So, ang 1 real is 2 piraso na. Nagmamahal lang yan dahil sa mga charges ng mga tulad ng delivery, tulad sa custom. Siyempre, pumapatong ng pumapatong. So, nagiging 10 real. Sa Pilipinas naman, nasa 100 to 150 sa mga mall. Pero sa sidewalk, pareho lang naman ang mga rosas. Basta
doon ka bumili sa alam mo na hulan yan at saka yung mga black rose na tinatawag, yung mga ganda, doon ka bumili. Pero kung local rose ang mga pag-uusapan, siyempre, ayan, ganda. So later, I will make wrapping. Pag normal rose na naman, mga local rose naman, yung madaling bumuka at saka yung red na orange red, eh, yan talaga ang mga mumurahin yan. Kaya kung hindi ka marunong tumingin sa rose, sabihin mo, dito ako kasi pulang-pula. Pero ang totoo talaga na mga Holland at saka mga Ecuador na mga rose, ito yung original na kulay. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ayan. Ayan yung mga kulay. Medyo dark siya. At malalaki. Ito ay 70 cm. Napakahaba. Tingnan nyo naman, no. Haba, no. Ganyan po yung mga original talaga. Kasi minsan may mga local yan, mga maliliit. Kaya kung hindi ka marunong tumingin sa mga bulaklak, pagtingin mo malalaki, tapos sa bukang-buka, malamang local rose yan. Lalo na pag orange. Para siyang red na may pagka-orange na, mga local rose yan. Ang diferensya kasi niyan, yung mga rosas na yan, pag nakainom ng tubig, ang bilis bumuka at nakikita yung gitna at nagiging pangit. Hindi katulad ng mga Holland talaga na from Ecuador, kahit saan man lugar. Basta't mga Holland rose is, pag bumuka yan, bumuka lang yan. Hindi yung makikita yung gitna. What I mean dyan sa gitna, pag nakita dyan sa gitna, pangit. At naging silaglagan na yung petals. Hindi katulad yung mga original talaga na Holland na kahit bumuka pa yan, hindi makikita yung gitna. So, ayan lang. Nag-ribbon tayo ng rope. So, ganyan lang kadali. Nagkwentuhan lang tayo. Mayroon na tayong magandang Eleonora with white triangle wrapping and rope ribbon. So, yun. Panalo. Ganyan lang maging florist. So, laro-laruin lang natin ang bulaklak. So, paalam po sa inyong lahat. Para sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na!